Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito ang pagkikwentuhan po natin, yung lumabas na issue na si Pangulong Bongbong Marcos na di umano siya yung nandun sa video kung saan humihit-hit nga daw o gumagamit nga daw ng Coca-Cola o yung mahiwagang puting pulbos. So marami nagsasabi na totoo yun, marami din nagsasabi ng hindi raw totoo. So depende yun kung kaninong panig yung magsasabi kung totoo o hindi. Pero siyempre, ako, medyo gigit na po tayo, pero sa pagkakataong ito, ako po mismo, sasabihin ko po, mukhang ano po, mas dun ako sa hindi totoong si Pangulong Bongbong Marcos yung nandun sa video kasi medyo kung titingnan po natin yung video is medyo hindi siya naka high resolution, no? Parang sinadya na medyo ano talagang labuan yung kuha ng video para hindi masyadong mahalata na ito dinoktor lang. So ngayon po, para po sa akin talaga, kahit gusto kong gumit na, medyo nandun ako sa lining na talagang hindi totoo si Pangulong Bongbong Marcos. Yung kahit nasabihin natin na marami ng nagsasabi nga na gumagamit nga daw di umano ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi yan din yung laging sinasabi din ni Maharlika na bangag nga raw gumagamit, although maraming mga et cetera, di ba? Kahit si Pangulong Duterte, sinabi nga niya na meron tayong presidenteng gumagamit daw, di ba? So, ngayon, ito nga ang hamon ngayon ni Pangulong Duterte para matapos na yung issue na yan eh. Ito lang naman pinakasimple lang dyan. Magpa-drug test ka, kung talagang wala kang itinatago, hindi ka talaga gumagamit. Ano ba naman yung mag-drug test ka para matapos na once and for all lahat ng mga haka-hakang ibinabato sa'yo tungkol sa di umano paggamit nga raw ng pinagbabawal na puting pulbos para matuldukan na magpa-drug test ka, di ba? So panoorin natin tong balitan to, yung sinasabi ni Pangulong Duterte na magpa-drug test daw si Pangulong Bongbong Marcos para matapos na raw. So ito yung balita, pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time palike na rin ang video, wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin tong balitang to. Hinamon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Bongbong Marcos na magpa-drug test. Kasunod po yan ang paglabas ng umunoy video ni PBBM o pinagbubukangan si PBBM na gumagamit daw ng droga. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Pinulutan sa may sug rally sa Los Angeles, California si Pangulong Bongbong Marcos. Ipinalabas doon ang video ng umano'y pandodroga ng Pangulo. Pinagre-resign at tinawag din nilang bangag si PBBM. Ang may sug ay grupong kaalyado ng mga Duterte. Minsan na nga rin tinawag na bangag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si PBBM. Present sa may sug rally si dating presidential spokesperson Harry Roque. Ipinost din ni Roque ang Ito lang nakakalungkot dito para po sa akin yung kay Harry Roque na sumasaw-saw pa sa ganyang klaseng sabi natin expose na marami naman talagang nagsasabi na malabo si Pangulong Bongbong Marcos. So parang dito kasi hindi solid evidence na medyo kasi abogado nga siya, di ba? So para po sa akin medyo disappointed ako kay Attorney Harry Roque na sumausaw pa sa issue na yan. At parang dumayo pa siya ng Los Angeles, California para makisama dyan sa maisog na yan. Ngayon, marami kasi nagsasabi rin na nagagamit ngayon yung maisog para, alam niyo, mabaligtad yung sitwasyon ni Pangulong Duterte. So, siyempre, alam naman natin pag maisog ang pinag-uusapan, is related yan, nakadikit yan kay Pangulong Duterte. Pero dahil nga doon, mukhang nagagamit ng ibang, sabihin natin, ng ibang grupo na nagtatago lang sa maisog, nagtatago sa DDS. So, parang mas lumalabas ngayon na tulad niyan, na pinalalabas nila na galing kay Duterte o galing sa mga Duterte itong video na to. Kahit na hindi kay Pangulong Duterte or wala siyang utos tungkol sa issue na yan. Pero yun nga,
na nakadikit sa kanya dahil nga inilabas yan during Maisog Rally sa Los Angeles, California. So, tapos sumausaw pa tong si Attorney Harry Roque. Kaya mas lumalakas yung sinasabi nila na ito parang kagagawan pa ni Pangulong Duterte. So, nakaka-disappoint lang yung ginawa rito ni Attorney Harry Roque. Screenshot ng video na pinagdikit niya sa tunay na picture ni Pangulong Marcos. Buwelta dyan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Koreano yun, hindi Pilipino. What do you mean, sir? Is that fake? Nakita mo naman eh. What's the purpose? Bakit kaya ngayon Paninira. Ayaw namang patulan ni Presidential Son at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos ang lumabas na video. It's clearly a pathetic attempt at destabilizing. I mean, at this point, are you really surprised? It's what they've been trying to do for so long already. It's quite pathetic. Nakarating na rin sa DILG ang video. Peke raw ito na maaaring ginawa gamit ang Artificial Intelligence o AI. Bilang patunay, pinagdikit pa nga ni Kasi ngayon talagang wala nang imposible sa panahon natin ngayon sa modern technology. Hindi na imposible na na makagawa ng ganyan dahil nga sa AI. Naalala nyo, 'di ba, may mga lumabas din na mga voice recording na boses ni Pangulong Bongbong Marcos na parang inuutusan niya yung ating Navy na umatake or dumepensa, gumamit ng dahas kapag binuli ng China. So, medyo nakakatakot yung video na yun kasi isang pagkakamali lang diyan talagang giyera na yung susunod doon. So, doon pala makikita nyo na may pattern na. So, kung nagawa ng issue yung tungkol doon sa voice recording na di umano si Pangulong Bongbong Marcos daw yon, hindi rin malayo na gumawa rin ng artificial intelligence na kopyahin yung itsura ni Pangulong Bongbong Marcos para palabasin na di umano gumagamit nga raw itong Pangulo natin. Kaya medyo mahirap ng paniwalaan sa ngayon kung kung talagang siya yung gumagamit na yon. Kaya nga yung pinaka magandang suggestion yung sinabi nga ni Pangulong Duterte para matapos na. Ano ba yung kinakatakot nyo, Mr. President, na magpa-drug test? Ito yung drug test ng hair follicle po, hindi ito yung basta drug test lang ng urine or blood sample. Dapat hair follicle, yung pinakamatibay na para at least matapos na yung mga haka-haka nila, yung kanilang mga pagbibintang, nang mapahiya sila. Mr. President, yun na lang po ang kailangan yung gawin, hindi kasi parang lumalabas dito, hindi sumasagot ang Pangulo natin tungkol sa issue na yan. So, siyempre, di ba, marami nagsasabi, silent means yes. Meron din nagsasabi, silence means no. So, andun sa dalawa, nasa gitna, yung sagot ni Pangulong Bongbong Marcos doon, kung totoo bang siya yun o hindi, or talagang gumagamit pa siya o hindi. Siya lang tangi makakapagpatunay niyan. Walang ibang tao, kahit spokesperson niya, kahit nga si dating Executive Secretary, dating yung Executive Secretary niya si Vic Rodriguez, 'di ba? Pinabulaanan na yan na kumuha nga 'di ba sila ng drug test sa St. Luke's. Pero hindi pa rin natigil yung issue. Bakit? Kasi patago nilang kumuha ng drug test eh. Hindi nung before election to, nasa campaign period pa lang. Patago siyang kumuha ng drug test. So hindi yun, kumbaga, hindi in-honor ng mga taong bayan, ng mga kritiko niya. Kasi nga, maliban naman kung talagang talagang sa kanya yun, or ngayon nagkaroon sila ng investigasyon na lumalabas nga na pili lang pala yung pinatest ni Pangulong Bongbong Marcos. So, mas lalong tumibay yung mga haka-haka nila na although medyo okay naman kasi drug test nga naman yun. Pero syempre, iba pa rin yung tutuldukan mo kung hair follicle at mag-negative ka. Tapos na unboxing. Palos ang screenshot sa video at tunay na picture ng Pangulo. Sa tenga pa lang, magkaiba na raw ang dalawa. Sa litrato pa lang, nakita ko na hindi po ang Pangulo ito. O ayan, kung dalawa sila ni Secretary Abalos magpa-drug test, since parehas naman silang may mannerism, 'di ba? Nakita niyo naman, 'di ba? Na medyo
medyo maano-ano yung facial expression, sabay na sila ni Secretary Abalos para once and for all, matapos na ang issue na yan. Yun lang naman ang hinihingi ni Pangulong Duterte ng mga kritiko ninyo para matapos na. Ano ba bang kinakatakot nyo doon, Mr. President? 'Di ba? Dapat nga mas matakot pa yung mga nag-aakusa kasi kung ikayo po ay magne-negative, mas lalo silang mapapahiya, mas lalo silang malulugmok. Mawawala ang kanilang dignidad, ang kanilang yung kredibilidad nila mawawala dahil nga napahiya po sa ginawa ninyong pagpapadrug test kung magne-negative po kayo. So yan po yung abangan po natin kung kaagat po si Pangulong Bongbong Marcos sa hamon ni Pangulong Duterte na siya magpa-drug test. So abangan po natin yan. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.